Isang dating sundalo ng Special Forces na si Danny ang akala ay nakahinga na sa buhay. Nakikita niyang maayos at masaya ang buhay ng kanyang anak na si Alex sa lungsod. Pero sa mundong ito, hindi basta nawawala ang mga kasalanan ng nakaraan. May isang ama mula sa isang lihim na kulto na gustong maghiganti. Isang araw, kinidnap si Alex bilang paghihiganti. Dahil dito, napilitan si Danny na magsimula ng isang solong digmaan laban sa kulto sa isang malayong isla para mailigtas ang anak niya. Akala ng mga kalaban ay nadadali na siya ng bitag, pero hindi nila alam na mas nagiging mapanganib ang isang tao kapag wala nang mawawala sa kanya. Ilang buwan matapos makaligtas sa isang nakakatakot na pangyayari sa isang liblib na komunidad, unti-unti nang inaayos ni Alex ang kanyang buhay. Magaling siya sa art school, may mga bagong kaibigan, at may ka-close na rin siyang classmate na si Justin. Ang kanyang ama naman na si Danny ay sinusubukang masanay sa normal na buhay. Ginugugol niya ang oras kasama ang partner niyang si Janine. Masaya ang pamilya na nakabalik siya, pero nahihirapan si Danny sa katahimikan ng normal na buhay. Hindi madaling tumigil matapos ang maraming taon sa mapanganib na serbisyo sa militar. Really loved having you around the last few months, Danny. I know. Lalong gumulo ang isip niya nang makipag-ugnayan ng dati niyang kaibigang sundalo na si Curtis. May alok itong trabaho, mamuno si Danny sa isang grupo ng private contractor, kapalit ng malaking bayad at kalayaang gawin ang trabaho sa sarili niyang paraan. Nahati ang isip ni Danny. Alam niyang kailangan siya ng pamilya niya, pero hinahatak siya ng mundong yun kung saan pakiramdam niya ay doon talaga siya nababagay. Sandali pa niyang naisip na maging pulis, pero mabilis niyang napagtanto na hindi para sa kanya ang maraming batas at proseso ng trabaho na iyon. Habang iniisip ni Danny ang kanyang kinabukasan, naghahanda naman si Alex para sa birthday party ng kaibigan niyang si Tyler. Nagkita ang grupo sa isang bowling alley. Sa loob ng ilang oras, pakiramdam ni Alex ay isa lang siyang normal na teenager. Pagkatapos ng party, inamin ni Justin ang nararamdaman niya para kay Alex. Nag-usap sila sandali habang naghihintay siya ng sasakyan. Nang dumating ang kanyang grab, mabilis siyang nagpaalam at sumakay sa likod na upuan. Hindi niya alam na hindi pala tunay na driver ang lalaking iyon. Samantala, nasa airport si Danny nang mag-ring ang kanyang cellphone. Sa isang iglap, parang gumuho ang mundo niya. Ang tumawag ay si Stanley, ang matandang huklubon na leader ng kultong nakalaban niya ilang buwan na ang nakaraan. Sinabi ni Stanley na dinrogan niya si Alex at kinidnap ito bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang anak. Tinutuya niya si Danny at sinabing hindi lang ito tungkol sa babae. Gusto niyang makita ni Danny na unti-unting mawawala ang lahat ng mahal niya sa buhay. And I'll let you live in peace. We're a little past that, don't you think? I swear to you, I'll kill everyone you love. You've already done that. Agad na umuwi si Danny at mabilis na naghanda para sa isang rescue mission. Sinubukan siyang pigilan ni Janine. Sinabi nitong malinaw na bitag ito at gusto lang siyang patayin ni Stanley sa lugar ng kulto. Nakiusap siyang tawagan na lang ang pulis. Pero alam ni Danny na masyadong mabagal ang awtoridad para sa isang malupit na tao tulad ni Stanley. Nang makita ni Janine na desidido na siya, binigyan na lang niya ito ng basbas. Sinabi niyang ibalik si Alex kahit anong mangyari. Just bring her home. I will, baby. I will. Dala ang alaala ng huling laban niya sa grupong iyon, bumiyahe si Danny papunta sa liblib na kampo kung saan nagsimula ang lahat. Samantala, nagising si Alex matapos ang ilang araw sa loob ng isang nakakandadong bodega sa isang tahimik na isla. Doon niya nakita si Lily, isang babaeng dati ring dinukot ng kulto. Sinubukan ni Alex na kumbensihin si Lily na darating ang kanyang ama at makakatakas sila. Pero nag-aalinlangan si Lily. May maliit na anak na siya sa isla at pakiramdam niya wala na siyang ibang mapupuntahan. Hey, no! Hey! Habang papalapit si Danny sa pangunahing tagwan ng kulto, nakita niyang puno ito ng mga armadong lalaki. Alam niyang hindi pa siya pwedeng basta umatake, kaya nagpa siya siyang magpanggap. Lumabas siya sa harap ng mga bantay at sumuko. Kinuha ng mga lalaki ang kanyang mga armas at tinali ang kanyang mga kamay. Tinawagan ng mga kumag si Stanley at sinabing nahuli na nila si Danny. Inutusan sila ni Stanley na dalhin siya sa bangka para siya mismo ang pumatay sa lalaking pumatay sa kanyang anak. Wait a long time for this, boys. Pero may isang malaking pagkakamali ang kulto, mali ang akala nila tungkol sa lalaking nahuli nila. Habang dinadala si Danny papunta sa bangka, ginamit niya ang isang nakatagong kutsilyo para mabilis na putulin ang tali sa kanyang mga kamay. Sa loob lang ng ilang segundo, nakalaya siya. Bigla niyang inatake ang dalawang kumag na kasama niya at mabilis silang pinabagsak bago pa sila makakuha ng baril. May isa pang lalaki sa bangka na sumubok tumulong, pero agad din siyang natalo ni Danny. Mabilis na nabawi ni Danny ang kontrol sa sitwasyon. Pagkatapos, inayos niya ang mga katawan ng mga bantay sa bangka para magmukhang normal pa rin ang lahat. Pinatakbo niya ang bangka diretso papunta sa isla. Bago pa ito makarating sa pampang, tumalon siya sa tubig mula sa likod ng bangka. Mula sa baybayin, nakita ni Stanley ang paparating na bangka. Nagtaka siya nang makita ang kanyang mga tauhan na nakayuko at walang galaw, at wala si Danny. Agad niyang napagtanto na may mali. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bumalik sa kampo dahil alam niyang nakarating na si Danny sa isla.
Habang abala ang mga lalaki, naglakas loob si Lily na tulungan si Alex. Palihim siyang nag-iwan ng sulat sa loob ng kubo ni Alex. Dahil doon, nagkaroon ng pag-asa si Alex na lumaban. Nagkunwari si Alex na biglang nagkasakit para pumasok ang bantay sa loob. Nang lumapit ang bantay, bigla niya itong sinaksak ng tinidor at agad tumakbo papunta sa gubat. Hindi nagtagal, nalaman ni Stanley na nakatakas si Alex. Nakita rin niya ang sulat ni Lily at napagtanto niyang papunta ang dalaga sa maliit na Go get dalampasigan. her. Samantala, pinasok na ni Danny ang loob ng isla. Maingat niyang pinag-aaralan ng kampo para makita kung saan makakalamang sa laban. Sa kabilang banda, patuloy na tumatakbo si Alex sa gubat habang hinahabol ng mga kumag. Nagkunwari ang mga ito na nagsiatras na para lumabas siya sa pinagtataguan. Sa kasamaang palad, gumana ang kanilang plano at nahuli muli si Alex. Pagbalik sa kampo, ubos na ang pasensya ni Stanley. Hinarap niya si Lily at ang partner nitong si Wayne tungkol sa sulat na ibinigay kay Alex. Sinubukan ni Wayne na ipagtanggol si Lily. Mabait siyang lalaki kahit lumaki siya sa kulto, pero binalaan siya ni Stanley na kung hindi niya mapipigilan si Lily, may mangyayaring masama. Pagkatapos nito, iniutos ni Stanley na ikulong si Alex sa isang saradong silid. Sinabi rin niyang ihanda ang malalakas na ilaw sa gabi dahil alam niyang nagmamasid si Danny mula sa dilim. Pagsapit ng gabi, tinipon ni Stanley ang buong komunidad. Pinagalitan niya ang mga tao at sinabing malaking banta si Danny sa kanilang buhay. Sinabi niyang isa itong mamamatay tao na nakapatay na ng 11 miyembro ng kanilang grupo. Habang abala si Stanley sa pagsasalita, palihim namang pumasok si Danny sa isang maliit na bodega. Kumuha siya ng air compressor at iba pang gamit, saka muling nawala sa dilim bago pa siya mapansin. Buong gabi siyang naghanda ng mga bitag sa paligid ng kampo. Kinabit niya ang compressor sa isang gas cylinder gamit ang cable ng kuryente, na naging isang malakas na bomba na pwedeng pasabugan sa isang pindot lang. Tahimik siyang gumalaw sa dilim, sinisigurong bawat sulok ng kampo ay pwedeng maging bitag para sa kulto. Kinabukasan, sinimulan ni Danny ang kanyang pag-atake. Pinatay niya ang dalawang bantay at kinuha ang kanilang radyo para direktang makausap si Stanley. Tinawagan niya ito at binigyan ng huling pagkakataon na pakawalan si Alex ng payapa. Pero bulag si Stanley sa galit at paghihiganti. Tumanggi siya at sinabi niyang gusto niyang patayin si Danny. Sadyang ibinunyag ni Danny ang kanyang kinaroroonan para maakit ang mga armadong lalaki papunta sa isang gusali na nilagyan niya ng pampasabog. Headed your way. Sumabog ang gusali. Umuga ang buong isla at nagkagulo ang buong kampo. Sa gitna ng kaguluhan, isa-isang pinabagsak ni Danny ang natitirang mga bantay habang papunta siya sa kubong pinaghihinalaan niyang kinalalagyan ni Alex. Sa pasukan, hinarang siya ng isang napakalaking lalaki na bantay. Pero sa isang malakas na sipa lang, napabagsak niya ito. Pagpasok niya sa loob, si Lily ang nakita niya, hindi si Alex. Agad niya itong pinalaya sa pagkakatali. Nagpasalamat si Lily at sinabi niyang tutulungan niya si Danny na hanapin kung saan talaga nakakulong si Alex. Samantala, sinusundan ni Stanley ang bakas ng mga nawasak sa loob ng kanyang kampo. Lalong tumitindi ang galit niya habang paulit-ulit na nakakatakas si Danny sa kanyang mga tauhan. Nagpasya si Stanley na tigilan na ang paghahabol. Sa halip, naghanda siya ng huling bitag sa pinakasentro ng kanilang base. Pansamantalang dinala ni Danny si Lily sa isang tagong lugar sa gubat para mailayo siya sa bakbakan. Habang nagpapahinga sila roon, nakasagap si Danny ng mensahe sa radyo. Doon niya nalaman na umalis si Stanley sa pangunahing kampo. Nakakita siya ng pagkakataon, kaya gumawa siya ng isang mapanganib na plano. Hahayaan niyang mahuli siya ulit para makapasok sa lugar kung saan kinukulong ang mga bihag. Gumana ang plano, nahuli siya ng mga bantay at itinapon sa parehong silid kung saan nakakulong si Alex. Nagyakapan agad ang mag-ama, emosyonal ang kanilang muling pagkikita. Agad naghanap ng paraan si Danny para makatakas. Sinabi naman ni Alex na may nagawa na siya. Niluwagan niya ang isang tabla sa sahig ng silid. Doon sila nakalusot at nakatakas. Pagkatapos, nagkita silang muli ni Lily sa labas. Doon nalaman ni Danny na may sanggol na anak si Lily. Ipinaliwanag ni Lily na si Wayne ang nag-aalaga sa bata. Sinabi rin niyang mabuting tao si Wayne at nananatili lang ito sa kulto para protektahan sila. Habang gumagawa si Danny ng ingay para mailayo ang mga bantay, palihim namang hinanap ni na Alex at Lily si Wayne. Balak na ni Lily na tuluyang umalis sa isla, pero nag-aalangan si Wayne dahil iyon lang ang buhay na nakasanayan niya. Lily, I want you to come too. I know this is your home.
no family. I'd have no job. If you can't do it for yourself, do it for Brandon. Do you really want him to grow up just like you did? Pero nang makita ni Wayne na may tunay na pagkakataon na maging malaya ang kanyang pamilya, pumayag na rin siyang tumulong. Nangako siyang kukunin ang susi ng pribadong bangka ni Stanley at makikipagkita sa kanila sa isang tagong dalampasigan para makatakas. Pero lumala ang sitwasyon nang matuklasan ni Stanley na nakatakas na naman si Alex. Naisip niyang si Wayne ang tumulong sa mag-ama. Doon niya napagtanto na balak siyang pagtaksilan ng binata. Go find Wayne and tell him I need to talk to him. What the hell do you mean by it then? A lot of people are Stanley. It really doesn't matter. Habang papunta sina Danny, Alex, at Lily sa dalampasigan, binunyag ni Stanley ang isa pang nakakagulat na bagay. Dinukot pala niya si Janine at dinala sa isla. Sa radyo, tinukso niya si Danny. Sinabi niyang hawak niya na ang partner nito kaya siguradong panalo na siya. Samantala, desperadong hinahanap ni Wayne ang susi ng bangka habang papalapit na ang mga bantay sa kanya. I've been looking for you. You going somewhere? Alam ni Danny na wala na siyang ibang choice kundi harapin si Stanley para mailigtas si Janine. Pero alam din niyang hindi niya ito kayang gawin mag-isa, kaya sinabi niya kay Alex na kailangan niya ang tulong nito para sa huling bahagi ng plano. Si Stanley, na halos wala na sa katinoan dahil sa galit, kinaladkad si Janine sa harap ng mga natitirang miyembro ng kulto. Gusto niyang gawing palabas ang pagpatay sa kanya. Nahuli rin si Wayne at dinala sa parehong lugar. Sa wakas, nagsalita siya laban kay Stanley. Sinabi niyang siya ang nagtaksil sa kulto. Tumingin siya kay Stanley at sinabi na hindi pa huli ang lahat para gumawa ng tama. Pero walang awa si Stanley. Agad niyang binaril si Wayne at pinatay ito. Put it down. Halos mawalan na ng pag-asa ang lahat nang biglang lumabas si Danny sa harap ng grupo. Nakiusap siya kay Stanley na pakawalan si Janine. Pero mas madilim ang balak ni Stanley. Gusto niyang patayin si Danny at panatilihin sina Janine at Alex para maging bahagi ng bago niyang pamilya. Let her go. She like family. Itinutok ni Stanley ang baril kay Danny at binigyan siya ng huling pagkakataon na magpaalam sa asawa. Buong puso namang nagsalita si Danny. Sinabi niya kay Janine kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Napaiyak si Janine sa kanyang mga sinabi. Pero walang epekto ito kay Stanley. Hindi alam ni Stanley na ang emosyonal na pag-arte ni Danny ay plano lamang para humaba ang oras. Keep the people you love close to you. That was beautiful. Danny! Get on your knees, you piece of shit. Habang paputok na sana si Stanley, biglang umalingaw ang isang putok ng baril. Si Alex iyon. Nakapasok siya sa opisina ni Stanley at nakuha ang rifle nito. Mula roon, tinamaan niya si Stanley ng isang eksaktong bala na agad pumatay sa leader ng kulto. Sa wakas, natapos na ang panganib. Nagyakapan sina Alex, Danny, at Janine habang umiiyak sa tuwa. Sa malapit, nagluluksa sina Lily at nung matandang nakakita kay Alex kanina sa katawan ni Wayne. Doon nalaman na si Wayne pala ay apo ng matanda na pangalanan nating Aling Turing. Pagkatapos ng lahat ng karahasan, nagpunta ang mga nakaligtas sa dalampasigan para tuluyang iwan ang bangungot na isla. Sumama si Lily at ang kanyang sanggol sa pamilya ni Danny habang nakasakay sila sa bangka at umalis sa isla. Matapos ang matinding habulan at madugong laban para mabuhay, sa wakas ay payapa na si Danny dahil buo na muli at ligtas ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa panunood mga idol.